Update pa din sa patuloy na investigasyon sa bombing incident sa Marawi City. Ating pag-uusapan kasama ngayon si Colonel Medel Aguilar, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Aguilar, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po at sa lahat ng ating mga tagapanood. Okay, sir, ano na po ang update natin tungkol dyan sa investigasyon sa bombing incident sa Mindanao State University Gymnasium, dyan po sa Marawi City noong linggo? Tuloy-tuloy po ang isinasagawang investigasyon para una makilala natin at mahuli kung sino man yung mga involved sa nagyaring pagpapasabog po sa loob ng Mindanao State University. Pangalawang dahilan ay para matiyak po natin na wala nang ganitong insidente uli na mangyayari, lalo na po papalapit na ang ating mga Kapaskuhan, bagong taon, na napakahalaga po na masecure natin ang buhay ng mga kababayan natin. Meron muna po tayong identified or meron na tayong mga persons of interest na sinusundan. Ito po ay nakilala base sa cooperation or collaboration ng ating ng Sandatang Lakas sa Pilipinas, sa PNP at saka sa mga mismong sa mga eskwelahan, sa mga faculty at sa mga estudyante. So ito pong dalawa na ito ay pinaghahanap at pinapinawalaan na sila po ay kasapi o remnant ng isang local terrorist group na alam naman natin nag-ooperate doon po sa area na yon. So tuloy-tuloy po ang ating ginagawa at magkakaroon po tayo ng mga checkpoint operations para magbantayan po yung mga dadaanan, whether sila kung sila ay lalabas, at least makagawa po tayo ng tamang action. So dito po sa ating ginagawang security operations, napakahalaga ng suporta ng ating taong bayan kasi nga po we will not be successful in apprehending or even neutralizing those people kung wala po tayong impormasyon na manggagaling sa ating mga kababayan. Colonel, sa pinakahuling command conference ng AFP at ng PNP, ano po ang inyong mga hakbang upang matukoy na ang mga suspect or persons of interest sa madugong insidenteng ito? Napakahalaga po ng coordination natin sa school at saka sa mga witnesses na makakapag-describe doon po sa persons of interest o sa mga suspect na pwedeng involved sa pagpapasabog doon sa loob ng school, sa loob ng Mindanao State University. At dahil nga dito ay nagkaroon na tayo ng tinatawag natin ng person of interest na ngayon ay hinahanap na ng ating mga sundalo at kapulisan. Ito po ay sa direktiba na rin po ng ating Pangulo na isagawa ang agresibong paghahanap dahil nga doon sa nasabi natin na dalawang objective na madala sa hustisya ang mga suspect at maiwasan ang ganito pangyayari sa sa mga dating na araw. Alam naman po natin, no, Colonel, na tukoy nyo na ang lugar kung nasaan itong dalawang persons of interest? As to the place po, siguro naman that is a tactical information na nasa ating tactical units, and I'm sure na meron naman po silang mga lead kung saan pwedeng makita ang mga ito. But we leave it to the tactical units to first to conduct the operation para mahuli po yung mga suspect at we cannot divulge it here. Okay, sa ngayon po, you mentioned na heightened alert dyan. Nagkaroon po ba ng karagdagang deployment sa Marawi po mula sa AFP? Nagkaroon po tayo ng augmentation ng regular troops doon po mismo sa Mindanao State University para mabigyan natin ng kasiguruhan yung mga tao na nandoon na ligtas sila, na we are on top of the situation and that they have the support and protection of our troops. So yes, nagkaroon po tayo ng additional, kasama na rin po yung PNP. Colonel, may confirmation na po ba kung may katotohanan sa pag-amin di umano ng Islamic State sa pagbobomba na ito sa Mindanao State University? Una, gusto ko pong liwanagin na noong mga nakaraang validation po, halos wala ng foreign terrorist fighters dito sa ating bansa. Zero po, as in zero, wala. So, pangalawa, even yung affiliation po ng mga local terrorist group
ay hinto po yun dahil nung magkaroon nga po ng incident sa Marawi, yung pagtatayo ng tinatawag na caliphate dito sa ating bansa ay hindi rin po natuloy dahil nadurog po yung grupo ng mga terorista, kaya nga tumagal ng konti yung mga operasyon doon because the desire is really to destroy all components of the ISIS here. Now, yung pag-api naman po ng ISIS, palagi naman po yung ginagawa nila sa mga karahasan na nangyari sa iba't ibang sulok ng mundo. For whatever reason, sa kanila po yun. Siguro gusto nila matakot sa kanila yung mga tao. So, pang-apat, siguro hindi naman natin na dinidiscount yung possibility na nagkaroon ng reconnection or ibig sabihin nagkakaroon sila ng contact sa mga local terrorist groups natin. Kaya ito po ay subject for investigation. Alright. Okay, alam naman po ng lahat ang pagsugpo ng pamahalaan sa Maute ISIS group matapos ang Marawi siege at masasabing humina na ang grupong ito. But can we still say na capable pa rin ang nasabing grupo na magsagawa ng ganitong terror attack? Kung sa capability po ang pag-uusapan, isa, dalawa, basta may kaalaman sa paggawa ng ganong klaseng improvised explosive device, makakagawa po sila. Pero napakalaki po ng iba-ibang elemento na ang factors na dapat natin konsidera. Una, siguro tingnan natin yung tao mismo. That kung hindi tayo aware sa mga nangyayari, then complacent tayo sa ating security, hindi tayo nagbibigay ng kaalaman o wala tayong alam kung ano ang dapat na i-report natin sa otoridad, baka may mga ganitong pangyayari. So, kaya po tayo gumagawa ng mga information dissemination just to make sure that our people are aware and know what to report so that we can prevent situations like this. Okay, Colonel, sa ibang usapin naman, may tanong dito mula sa ating kasamahan sa media na si Pia Gutierrez ng ABS-CBN News. What is the AFP's reaction to VP Sara's statement that the government's joint statement with the NDFP resuming peace talks is an agreement with the devil? What I will say is the stand of the armed forces of the Philippines in relation to the joint statement issued by the government of the Philippines and the National Democratic Front. Now, what we see here is that this resolution or this statement actually provides the vision, which is about ending armed struggle and transformation of the CPP, NPA, NDF. Now, when you talk about ending armed struggle, it is actually the end state or the direction of our campaign plan. Because what we want here is we have to stop or we want the CPP, NPA, NDF to abandon armed struggle. So, nakikita po namin na the alignment is there as far as the objective of our campaign is concerned. And secondly, we are also considering meron pa pong mga NPA na nasa kabukiran na gusto rin natin siguro mailigtas. If the NDFP will declare the cessation of armed struggle, then probably these people can go down and embrace yung amnesty program that we are offering, and therefore that can save lives. Alam naman natin kung saan ang gagaling ang NPA. Karamihan din sa hanay ng mga magsasaka, sa mga manggagawa, at saka sa mga kabataan. Now, these are precious lives to be saved, and therefore, nakikita natin yung merit nitong pag-open ng discussion. Anong sabi natin na yung nandun po yan sa mismong nilalaman ng joint statement bilang yun po ang direksyon na tinatahak ko ito. Okay, may pahabol na tanong mula pa rin po kay Pia Gutierrez. Meron pong mga nabanggit na text messages na kumalat the night before the incident na may papasabuging bomba dyan po sa Marawi. Bagamat hindi binanggit kung saan, no? Nakaabot po ba ito sa AFP? At ano ang ginawa mula sa impormasyong ito? Nagkaroon po ba ng failure of intelligence gaya po ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa? Sa pagkalat po ng sinasabing text messages, ito po ay, I'm sure this will be covered by the investigation that is being conducted now.
So we just wait to the result, to the conclusion of this investigation for us to answer the succeeding question na kung mayroon bang failure of intelligence or not. Kasi kung ano man ang sabihin natin, talagang nakalusot yung terorista sa pagsagawa ng kanilang masamang motibo. But still, we have to know the accountability of people if there was indeed a failure of intelligence or failure on the part of any part of the organization to perform their job to ensure that to prevent this kind of situation. Colonel, maaari po bang humingi sa inyo ng mensahe para sa ating mga kababayan? Ang mensahe po namin ay nandun na po sa pagkalat ng mga maling informasyon tungkol after the bombing incident. Kasi meron na po kaming alam na through text messages, through other social media platforms, merong kumakalat na parang nananakot, naggagawa ng intriga, na hindi naman po nakakatulong para sa pagpapakalma, pag-stabilize ng situation. So, kung meron man po tayong mga natatanggap na mga mensahe, text messages, mas mabuti po na ipaabot na lang natin ito sa ating mga kapulisan sa inyong lugar, sa kasundaluhan natin na nandiyan po sa inyong lugar, o kahit na po sa mga other government agencies na sila po ang pwedeng gumawa ng tamang aksyon kaysa ikalat pa natin sa iba, sa mga kaibigan natin, sa mga mag-anak natin na nagre-resulta po sa undue panic or apprehension. So yun po ang aking panawagan na let us all work together for the stability, for peace and stability to reign in our communities. So yun lang po, magandang hapon ulit sa ating lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Medel Aguilar, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.